Papaya? Kamusta mga ka-recap? May bago na naman tayo na nakakapanabik na mga tagpo sa ating kwento. Tungkol ang movie na ito sa dalawang magpinsan na ang nais lamang ay makaluwa sa Maynila para sa kanilang mga pangarap. Ngunit magbabago iyon nang may dumating na piryahan sa kanilang lugar. Doon makakatagpo sila ng akala nila na tunay na napag-ibig ngunit taliwas ito sa magiging mangyari sa kanila. Siya nga pala, kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button para marami pa kayong mapapanood na mga movie recap. Halina't umpisahan na natin ang kwento. Di mo ba papakilala sa pinsan mo? Josa, si Rafael. Titik si Josa. Nagsimula ang kwento sa isang lugar kung saan may dalawang magpinsan ang naninirahan sa isang payak na pamumuhay. Wala na itong ibang mga kamag-anak pa dahil bata pa lang ang mga ito ay nawala na ang kanilang mga mahal sa buhay. Kung kaya mula noon ay dalawa lamang sila ang namumuhay sa tahimik na probinsya. Isang araw ay may natanggap na sulat si Clara galing sa isang prehestosyong paaralan mula sa Maynila. Nakasulat dito na tanggap siya bilang isang scholar at makakapag-aral na ito ng libre. Sa balitang ito ay napatalon sila sa saya dahil baka simula na iyon ang magiging magandang buhay nila. Matalino si Clara kung kaya mabilis lang ito makakapagtapos. Siya naman si Josa, mas nakakabatang pinsan ni Carla. May itsura ito ngunit hindi nakakapagsalita. Dahil doon ay hindi na ito nakatungtong ng paaralan dahil sa kanyang kapansanan. Sa kabilang banda ay pangarap iyon ni Josa na maisuot ang isang medalya. Masaya naman siya sa narating ng kanyang pinsan at tanggap niya na rin ang kanyang kapalaran na hanggang sa probinsya lamang ito. Medyo may lungkot sa kanyang loob ngunit proud naman ito sa narating ng kanyang pinsan. Kahit hindi nakakapagsalita si Josa ay pinapalakas palagi ng kanyang pinsan ang kanyang kalooban. Muli niyang pinasuot ang isang korona na natanggap nito sa isang beauty contest, tanda ng kagandahan ng labas at loob ni Josa. Dahil doon ay lumakas ang loob ni Josa kahit papaano. Sumunod na araw habang nag-aabang ng masasakyan pauwi ng kanilang bahay si Carla ay may narinig itong masayang balita. Sabi ko nga ayaw niyo din kayo sumama. May isang piryahan ang dumating sa kanilang lugar. Sa narinig niyang iyon ay natuwa ito at na-excite dahil unang pagkakataon iyon na magkakaroon sa kanilang lugar ng piryahan. Mula nang bata pa sila ay pangarap na nilang makapunta sa isang piryahan. Pagdating niya sa kanilang bahay ay agad niyang ibinalita ang kanyang narinig sa kanyang pinsan. Dahil doon ay natuwa naman si Josa sa kanyang narinig. Na-excite ang dalawa sa gabing iyon at nais nilang makasakay sa tinatawag na Ferris wheel. Nagbunyi ang dalawa at hindi maalis sa kanilang isip na matutupad na ang inaasam-asam nila nung bata pa sila. Dumaan ang ilang araw at dumating na ang pinaka-inaabangan nila. Nagbukas na ang piryahan sa kanilang lugar. Magkahawak ang kanilang mga kamay na pumasok sa loob ng piryahan. Sa kanilang mga nakita ay na-amaze sila at natuwa sa daming mga palaro ang piryahan na ito. Nilibot nila ang buong lugar hanggang sa napatigil sila nang nakita na nila ang kanilang hinahanap. Sa kanilang paglilibot ay may nakamasid sa kanila. Iyon ay si Rafael, may-ari ng piryahan. Natulala ito sa kanyang nakita na kagandahan ng magpinsan. Habang silang dalawa ay tumigil sa Ferris wheel para manood ay may isang lalaki ang nagtanong kung sasakay silang dalawa. Ngunit sa wala silang mga pera ay sinabi na lang nilang dalawa na hindi at manunood lamang sila at wala silang mga pera. Sa narinig na iyon ng lalaki ay inalok sila ng libre. Dahil doon ay nagdalawang isip muna ang magpinsan ngunit nais nila itong subukan. Kung kaya ay masaya nilang tinanggap ang inialok ng lalaki. Pagkatapos nilang sumakay ay bumaba na ang mga ito at nagpasalamat sa lalaki sa kanyang mabuting kalooban. Dahil pangarap nila itong sumakay mula pa ng bata pa sila. Mula noon ay nagkakilala ang mga ito at nabighani ang lalaki sa ganda ni Josa. Sumunod na araw ay bumisita ang lalaki sa piryahan sa bahay ni Josa. Nakangiting sinalubong iyon ni Clara. At sa loob ng bahay ay tanaw iyon ni Josa. Dahil doon ay napangiti ito sa kanyang nakita. Dahil unang pangyayari na may dumalaw sa kanilang tagong bahay. Agad nilang pinapasok ang lalaki sa munting tahanan nila. Dahil sa pangyayaring iyon ay nagmamadali sa pagtahi ng mga damit si Josa. Si Clara naman ay agad na umalis para kumuha ng makakain nila.
Maya-maya sa pagmamadali ni Diyosa ay nasugatan ito ng matalim na bagay. Dahil doon ay agad na hinawakan ng lalaki ang kamay ni Diyosa na may sugat para halikan at nang tumigil ito sa pagdurugo. Sakto naman na nagkakadikit na ang kanilang mga katawan ay bigla naman dumating si Clara para ibigay ang inihanda nitong pagkain. Sa araw ding iyon ay pinakita ng magpinsan ang kanilang kapaligiran sa lalaki. At nung araw ding iyon ay umpisa ng kanilang pagkakaibigan at nagkakahulugan ng damdamin. Wala daw girlfriend. Kinagabihan ay muling nagtungo ang magpinsan sa piryahan kasama ang lalaki. At doon makikilala ni Clara si Rafael. Si Rafael nga pala ang may-ari ng piryahan. Medyo may kayabangan pero may itsura ito. Agad niyang nilapitan si Clara upang magpakilala at dahil sa unang gabi pa lang ng pagbukas ng piryahan ay kursunada niya na ito. Magaling mambola ng mga babae si Rafael kung kaya mabilis niya lang nakuha ang atensyon ni Clara sa kanya. Agad niya ito niyaya maglibot sa kanyang piryahan at kumain sa mga masasarap na kainan dito. Dahil doon ay agad itong napalapit kay Clara. Dumaan ng ilang oras ay muling nagtagpo ang magpinsan. At doon nagpakilala ang lahat na parang magkarelasyon na ang bawat isa. Ang di nila alam ay sa gabi ding iyon ay magbabago ang kanilang buhay. Dahil sa mga nakapaligid na mga tao doon sa piryahan ay may mga nakatagong sekreto. Sumunod na araw ay muling dumalaw ang lalaki sa bahay ni Diyosa. Doon ay sakto ang pag-alis naman ni Carla at dalawa lamang sila ni Diyosa. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang lalaki at agad niyang kinalimbang ang kampana ni Diyosa. At napakaswerte ng lalaki dahil sa una siyang naging boyfriend ng dalaga. Natapos ang mga gabi at muling bumalik ang magpinsan sa piryahan. Doon muling nagkita sila ni Rafael at nag-usap tungkol sa kanilang relasyon. Ngunit pagkaalis ni Rafael ay agad silang sinalubong ng kinakasama nito na si Lolita. Si Lolita ay matagal ng karelasyon ni Rafael at mula nang dumating ang magpinsan ay nagbago ang lahat. Dahil doon ay agad silang sinugod para awayin at buti na lang ay agad silang naawat ng jowa ni Carla. Sa gabi ding iyon ay nagtungo si Carla sa kubol ni Rafael upang magpabongkal ng lupa dito. Sa gabing iyon ay binigyan siya ng regalo na cellphone na pangarap na magkaroon ni Carla dahil magagamit niya ito sa kanyang pag-aaral sa Maynila. Sa gabi na iyon ay nakuha na niya ang trono ni Lolita bilang kanang kamay ni Rafael. Dahil doon kinaumagahan ay nagtungo ang dalawa sa kanyang mga alalay at pinakilala si Carla na isa ng ganap na mayembro ng piryahan. Mula noon ay mas lalo pang nag-init sa kanya si Lolita at binalaan si Carla na may darating na panganib sa kanya sa pagpasok niya sa kanilang pangkat. Hindi na iyon pinansin pa ni Carla at nagpatuloy na lang sa kanyang nasimulan. Sa pagpasok niya sa piryahan ay tiyak na makakaipon ito para sa kanyang pag-aaral sa Maynila. Kaya niyang tiisin ang pagmamaltrato ni Lolita pero ang hindi niya kaya ang magutom sila ng kanyang pinsan. Kung kaya mas na-inspire ito na magtrabaho para sa kanilang dalawa. Kinagabihan ay nagtungo muli si Clara sa kubol ni Rafael. Doon malalaman niya ang tunay na pakay ng lalaki sa kanya at ang akala niyang pag-ibig ay mapapalitan ng galit. Hindi sa kanyang sarili kung hindi sa taong kanyang pinagkatiwalaan buong buhay niya. Maya-maya ay inumpisahan na ipakita ni Rafael ang totoo nitong pag-uugali. Pinakita niya kay Clara ang ginawa nila nung binigyan siya ng regalo. Doon pala ay may nakatagong kamera sa kubol nito at makikita ang ginagawa nilang pangmatanda lamang ang nakakaalam. Dahil doon ay nagalit ng husto si Clara ngunit wala na itong magawa. Sinabi ni Rafael na hindi niya ito ikakalat basta sumunod lamang ito sa kanyang gusto. Sumunod na araw ay ginawang cashier sa Ferris wheel si Carla. At doon tinawag siya ni Rafael para pumunta sa kanyang kubol. Pagdating nila doon ay may naghihintay na lalaki rito. Ang gagawin pala sa kanya ni Rafael ay gagawing extra income. Bayad ang kanyang oras at ang gagawin niya lang ay papaligayahin niya lang ang mga parokyano doon. Walang nagawa si Carla kung hindi sundin ang inuutos nito. Tuwing gabi ay may nagiging customer si Clara. Hanggang sa araw na iyon ay hindi na makapagpihil ng galit si Clara sa kanyang nararanasan sa kamay ni Rafael. Dahil doon ay nag-isip ito ng paraan para makaganti sa pagmamalupit ni Rafael sa kanya. Niyaya niya ang mga tao sa piryahan para kalimbangin ang kanyang kampana ngunit habang ginagawa iyon ay may nakatagong kamera. Upang magamit niya ang video panakot sa mga taga-piryahan at magbabayad ito sa kanya ng malaking salapi. Hanggang sa umabot na pati ang nobyo ng kanyang pinsan ay naging kliyente nito.
Habang nagmamadali na umalis si Clara para bumalik sa piryahan ay nagkunwari naman natulog si Josa. Dahil nagtataka na ito sa kinikilos ng kanyang pinsan mula nang naging cashier ito sa piryahan. Dahil doon ay sinundan niya ito sa pabalik sa piryahan hanggang sa makarating sila sa kubol ni Rafael. At doon ang kanyang tingnan ang nasa loob ay nakita niya na kasama ang kanyang nobyo sa pagkalimbang ng kampana ni Clara. Dahil doon ay napaiyak na lang ito sa sakit at agad na umalis sa kanyang tinatayuan. Pagka-uwi ng bahay ni Carla ay agad siyang kinompronte ni Josa tungkol sa kanyang nakita. Dahil doon ay nagtalo ang dalawa at sinabi ni Carla kung bakit niya ginawa iyon. Hindi niya ginusto ang mga nangyayari sa kanya dahil na-frame up lamang ito ni Rafael. Sa kanyang mga paliwanag ay lalong nagalit si Josa. Kung kaya nagpa siya ito na sunugin ang buong piryahan kasama ang mga taong sumira sa buhay nilang magpinsan. Walang awang sinindihan ni Josa ang buong piryahan habang tulog ang mga tao doon. Pagkatapos ay nagtungo sila sa kubol ni Rafael at kinuha ang mga pera nito. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay agad na umalis ang magpinsan at tumakas sa kanilang ginawa. Nais nilang magbagong buhay sa Maynila at kalimutan ang lahat. Ngunit sa lahat ng kanilang ginawa ay nakita iyon ni Lolita. Subalit mas pinili niyang manahimik lamang dahil sa naranasan niya rin ang ginawa ni Rafael kay Carla. At lalo na malaking tulong ang pagdating ni Carla sa piryahan dahil nakaalis siya sa mga pang-aapi sa kanya ni Rafael. At dito na rin nagtatapos ang ating kwento. At sana ay may aral kayo na napulot sa ating istorya. Kung ikaw si Lolita, isusumbong mo ba sa mga pulis ang magpinsan upang makuha mo ang salapi na hawak nila? O di kaya mas piliin mo na lang na manahimik at mag-move on na lang sa nangyari?